Another day, another J. Fern's wife story. Nung isang araw ay pumunta kami sa Andres Beach House and Events Place dahil aayusin ni J. Fern ang generator nila. Pinapapalitan ng filter at ayan nga, bitbit na ni JR ang mga tools ni J. Fern. At habang papunta na kami sa generator house, nakalimutan pala ni J. Fern ang filter sa sasakyan. Kaya bumalik siya para kuhanin ang filter. Ilang araw na nga daw napalyado ang andar ng generator dito sa Andres Beach House, sabi ni JR. Buti na lang bihira na ngayong mag-brown out. Filter lang daw ang papalitan kaya inorderan muna ng filter ang generator bago kami pumunta ni J. Fern. Malaki pala ang generator nila, diesel. Doon sila mag-aayos sa generator house. Dito ako tatambay. Merong tao sa TV. Matagal na nga ako hindi nakakapunta dito sa Andres Beach House, mga isang taon na. Nung huling punta ko dito ay wala pa itong mga kubo sa harap ng beach house. May guest sila ngayon sa TP House, kaya dito ako tatambay sa kubo sa harap ng beach house. Bakante ngayon ang guest house kaya hindi maingay dito sa may kubo. Bala ko kasing mag-edit ng aking mga long form video at magpo-voice over na rin dito sa kubo. Wala naman kasi akong gagawin habang nag-aantay kay J. Fern. Masikip din naman ang generator house kaya hindi ako pwedeng tumambay doon. Mas maganda dito sa kubo dahil mahangin. May batang naliligo sa TV. Sarado ngayon ang guest house pero sabi ni JR bukas daw ay meron silang guest dito. Kung gusto niyo pong magpabook sa Andres Beach House ay mag-message lang kayo sa kanilang page sa Facebook. Andres Beach House and Events Place. Pwede dito ang birthday parties, wedding reception, reunions, at mga picnic. Tapos na yata sila magyari. Mukhang maayos na ang tunog ng generator. Tapos na? Papandarin nga daw muna ang generator bago kami umuwi, sabi ni J. Fern. Mukhang okay na daw ang tunog. Baka kasi magka-aberya pa para maituro niya kay JR kung anong gagawin. At bago nga pala kami umalis ay pinakita niya kay JR kung paano gagawin kapag nagka-aberya ulit ang generator. Si JR ang bantay sa beach house. Siya rin ang nagmamanage kapag merong mga guest. Halos 30 minutes ding pinaandar ang generator at hindi naman nagbabago ang tunog. Mukhang okay na nga ang generator. Puro grasa ang kamay ni J. Fern kaya bago kami umuwi ay naghugas muna siya ng kamay. Bago kami umuwi ay dumaan muna kami sa Manukan dahil may dala kaming patoka. Nagbilin kasi si Richard kay J. Fern na magdala kami ng patoka ngayon dahil kinahapunan ay wala na siyang ipapatoka. Dumiretso kami sa breeding range para tingnan ang mga nangingitlog na inahin. At meron ding isang nalimlim doon na malapit nang mapisa ang mga itlog. At pagtingin ko nga ay meron ng 2 sisiw na nakadungaw. Sabi ko kay J. Fern ay dadali na namin pauwi ang mga sisiw para hindi na masikip ang pugad. Sobrang bait nitong inahin, wala man lang kaimik-imik kahit nilalapitan ko ang pugad niya. Hindi katulad ng aming mga possum sweater na inahin na sobrang tapang. So bago lang ito lumimlim. Yan ang aming 5K sweater brood hen at bago lang lumimlim. Yung mga itlog ng pulet namin ay pinagkukuha na ni J. Fern pero may nangitlog na ulit. Isinalang na rin sa incubator ang mga itlog ng pulet namin. Nahabol o galit na galit. Ito naman ang aming Euron Lemon Broodcock na lagi na lang galit na galit. Pauwi na nga kami at nilagay ko yung 4 na sisiw sa sombrero. Pagdating namin sa bahay, yung isang inahin naming possum sweater na lumimlim sa ilalim ng mesa ay may sisiw na rin. Sobrang tapang nitong inahin na ito. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!